Sa English mga kapatid, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and the uttermost part of the earth. Hallelujah. Maaari ba tayong yumuko, mga kapatid? Ating kuya, tatanggapin mo o tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Hallelujah. Hindi ang taong may sabi, kundi ang Panginoon. Hallelujah. Mismo si Jesucristo ang nagsabi nitong mga kapatid, pagkatapos ng siya ay mabuhay muli, nung siya ay ipinako, mga kapatid. Sinabi niya ito sa kanyang mga disipulo upang ipaalala sa atin, hallelujah, na hindi lamang tayo nabubuhay sa pisikal na kaanyuan, hallelujah, kundi sa spirito rin, hallelujah. At hindi tayo mag-iisa, mga kapatid, kung tayo ay nasa ating Panginoon. Kundi ang Panginoon ay magpapadala ng kanyang banal na spirito upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Hallelujah. Napakaraming pangako ng Panginoon sa atin sa Biblia, mga kapatid. Hindi nyo na itatanong, sabi ng mga scholars, mahigit 8,800 ang pangako ng Panginoon. Kung saan, mahigit 7,487 ang pangako sa ating mga tao. Hallelujah. Biruin mo yun, mga kapatid, napakadaming pangako at isa na dyan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nakareceive na ng Holy Spirit. Hallelujah. Kailan nga ba unang dumating ang Holy Spirit mula sa, hallelujah, sa kalangitan? Yan yung ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Yan din ang ating pinangalan sa ating mga sarili. Bilang isang congregation, mga kapatid, ano? Bilang sa ating fellowship, sa ating makamundong pagsasama-sama na may isang paniniwala. No? Yun yung the day of Pentecost, mga kapatid. Buksan natin, mga kapatid, sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. Hallelujah. At kung sinong Nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nakatipon sa isang dako. Praise the Lord. Napakaganda, mga kapatid. Ito yung naganap doon sa second floor sa may Jerusalem, mga kapatid. Hallelujah. Dumating ang Holy Spirit ng Panginoon at sa pamamagitan ng diwa ng apoy at pumasok sa kanila at sila'y nagsalita ng iba't ibang lingwahe na kung ano man ang iayon sa kanya ng Holy Spirit. Hallelujah. Doon ang ating inaani ang Holy Spirit ng Panginoon. Hallelujah. Sino nang nakareceive ng Holy Spirit, mga kapatid? Praise the Lord. Tayong mga nakareceive ng Holy Spirit, mga kapatid, ay kasama yan sa requirement sa key of salvation, mga kapatid, na sinasabi sa Acts 2:38, mga kapatid, di ba? Kasama yan sa key of salvation. Kaya kapag meron tayong nakausap, mga kapatid, paano nga ba tayo maliligtas? Ang sabi ng mga tao, hallelujah, binigay kay Pedro sa pamamagitan ng Panginoon ang susi sa kaligtasan. Hallelujah, anong sabi? And Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. The gift of the Holy Ghost. Una, magsisikan ng iyong kasalanan. Tayo lahat ay nagkasala, mga kapatid. Mula pa nung tayo iniluwal ng ating mga ina, meron na tayong namanang mga kasalanan. Hallelujah. Sapagkat itong ating lupang katawan ay makasalanan. Hallelujah. Tayo ay may mga namanang kasalanan mula pa noong si Adan at Eva ay nagkasala. Sumuway sa ating Panginoon. Namanan natin yung mga kasalanan. Subalit, binigyan tayo ng napakagandang regalo ng Panginoon. Hallelujah. Siya ay nagsugo, nagkatawang tao upang bayaran ang ating mga kasalanan. At nadamay tayo, mga kapatid, ano? Hindi lang naman yung mga Hudyo ang binigyan niya ng kaligtasan. Kasama tayong mga Hintil. At kasama sa kanyang pangako ang Holy Spirit. Kung ikaw ay magsisi ng kasalanan, magpabautismo sa tubig, mga kapatid, lilinisin niya yung mga kasalanan natin at ibibigay niya sa atin gaya ng ating paghihingi ng Holy Spirit. Ito'y papasok sa atin at tayo ay makaka-receive ng power, kapangyarihan. Ulitin ko, mga kapatid, hindi tao ang nangangako sa inyo, mga kapatid. Hindi tao ang nagsabi nito sa atin. Mismong si Jesucristo, nung siya ay namatay at nabuhay muli bago siya bumalik sa
hallelujah, sa langit. Ito ang kanyang pinangako. Magbabalik ako at ibibigay ko sa inyo ang Holy Spirit upang kayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya dapat isabuhay natin to mga kapatid. Kung tayo ay nakareceive ng Holy Spirit, hallelujah, makikita mo may mga pagbabago yan. No? Kung ikaw dati ay palamura, hallelujah, ngayon puro praise the Lord na. Hallelujah, puro pagpupuri na sa ating Panginoon. Hallelujah, kung ikaw dati ay puro pagsusugal, ngayon naiiwasan na natin. Kung tayo ay palaaway, mainitin ang mga ulo, ngayon, hallelujah, tayo na ay mapagtimpi at masayahin. Hallelujah. Gaya ng sinasabi sa the fruit of the Spirit. No? Ibig sabihin, kapag nasa atin na yung Holy Spirit ng Panginoon, magbubunga yan. Hindi po pwedeng walang pagbabago, mga kapatid. Hallelujah. Basahin natin ano-ano nga ba yung pagbubunga ng Holy Spirit kapag ito ay napasa atin na. Ulitin ko mga kapatid, ang Holy Spirit ay nagmula sa Panginoon. Hallelujah. Ito ay anyo ng Panginoon na papasok sa atin upang tayo bigyan ng kapangyarihan. Ulitin natin mga kapatid, Galatians 5:22 to 23. Kung sino man ang makakita. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, at pagtatapat. Verse 23, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Verse 24, at ipinako sa krus ang mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang kita at mga kahalayan nito. Praise the Lord. Hallelujah. Anong sabi ng Panginoon sa Galatians 5:22? Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, mga kapatid. Nung kung tayo noon ay hirap, magbigay ng pagmahal, may pusong bato. Hallelujah. Ngayon tayo na ay puro pagmamahal. Hallelujah. Sabi nga nila, kung ikaw ay batuhin ng bato, hallelujah, ibalik mo daw, walang palaman. Dapat ito ay ating tanggapin. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay sampalin, ibigay mo pa yung kabila. Hallelujah. Kung ikaw ay binato ng bato, batuhin pati. Anong utos ng Panginoon? Mahalin mo ang iyong kaaway. Hallelujah. Madali bang gawin yun, mga kapatid? Mahalin mo ang iyong kaaway. Iyon ay isang napakahirap na gawain, mga kapatid. Ngunit, sa tulong ng ating Panginoon, binigyan tayo ng espiritu ng pagmamahal, mga kapatid. Na kung saan ang mga nangaaway sa atin ay pinagpipray pa natin, mga kapatid. Sana ipuin mo ang kanyang puso. Hallelujah. Sana siya ay makapakilala sa iyo upang siya ay makaranas din ng pagmamahal at kagandahang loob na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Di ba? Hindi natin hihilingin ng masama sa mga taong naggagawa sa atin ng masama. Bagkus hihilingin natin ng kabutihan ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Katuwaan. Hallelujah. Joy. No? Yan yung kahit wala ka ng pera, masaya ka pa din. Kahit na wala ka ng makain, masaya ka pa din. Hallelujah. Dahil alam mong may pag-asa mula sa Panginoon. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Kapayapaan. Napakaganda niyan, mga kapatid. No? Sa kaguluhan ng mundo, no? Hindi nagkukulang ang Panginoon sa kapayapaan na binibigay sa atin. Pag nasa iyo ng Holy Spirit, hallelujah, sa kalagitnaan ng kaguluhan, mga kapatid, hindi ka magagulumihanan. No? Sapagkat alam mo, ang Diyos ay mahawak ng buhay mo. Panginoon, kahit anong mangyari, sa kalagitnaan ako ng kaguluhan, ikaw ang may hawak ng aking buhay. Ikaw ang magpuprotekta sa akin. Hallelujah. To live is Christ, to die is gain. Hallelujah. Kung ako'y bubuhayin mo, Panginoon, gamitin mo ako upang may mga maligtas. At kung ako ay iyong kukunin, hallelujah, pakinabang. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Pagpapahinuhod. Ano ibig sabihin ng pagpapahinuhod? Long suffering. No, dating magagalitin ka, mga kapatid. No? Dati, konting hirap lang, reklamo ka na. Ang hirap-hirap naman kasi nito. Hallelujah. Di ba? Wala kasing ganito, walang ganyan, walang tumutulong sa akin. Hallelujah. Parang ako lang mag-isa. Hallelujah. Parang walang nagmamahal sa akin. Hallelujah. Napakahirap ng buhay ko, lahat na ata ng hallelujah, ng reklamo. Hallelujah. Ang sabi nga ng Michael Enriquez, reklamador. Di ba? So mga kapatid,
Kapag tayo ay meron ng Holy Spirit, no, mapapansin natin sa mga taong matagal na naglilingkod sa Panginoon at nakareceive na ng banal na Espiritu, hindi yan kagad napapagod. Hallelujah, hindi yan kagad nagre-reklamo. Hallelujah, sugod pa din yan para sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat ito ay pangako at bunga ng Holy Spirit na nasa atin, mga kapatid. Ano ba? Kagandahang loob. Biruin mo yung mga virtues, mga bunga ng Holy Spirit na doon pa lang panalo ka na. Amen. Diba? Sa kapangyarihan na binigay ng Panginoon, wag bubunga yan lahat. Kagandahang loob. Hallelujah. Meron ngang malapit sa akin. Hallelujah. Nagsusuot siya dati. I may be bad, but I am perfectly good at it. Sabi niya, mga kapatid, sabi ko, ano ba naman yan? Bakit ka nagsusuot ng ganyan? Hallelujah. Dapat ang ipagpalaki mo, I am good. Ha? I am, in the service of Jesus Christ. Hindi ako masama. Hallelujah. Tayo ay may mga kagandahang loob. Hallelujah. Sapagkat tayo ay binago na ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. No? Hindi tayo nagiging masaya o hindi natin pinagmamalaki yung masasamang mga bagay. Hallelujah. Bagkos yung mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sapagkat yun ang nagbibigay ng kalakasan sa ating mga kapatid. Di ba? Pag narinig natin yan, bawat isa, tayo ay lumalakas. Hallelujah. Tayo ay lalong natututo. Hallelujah. Tayo ay nagkakaroon ng mga patotoo. Hallelujah. Yung nagmula sa ating Panginoon na nagpapalakas sa atin. Ano pa, mga kapatid? Kabutihan. May kabutihan ka pa na bumula sa iyo. Hallelujah. At mga anak sa mga ibang tao. Hallelujah. No? Goodness. Hallelujah. Ito pa lang, mga kapatid, napakaganda nito no? Yung being a good person, no? Na may malinis na puso. Hallelujah. May tapat na kalooban at merong burden sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. Napakaganda niyan, mga kapatid. Hallelujah. Pagtatapat, no? Faith. No? Tapat ka. Hallelujah. Hindi ka nandadaya ng mga tao. Hallelujah. Hindi ka nagsisinungaling sa iba, sa mga dealings mo sa business, sa trabaho. Hallelujah. Hindi mo iniisahan ng mga tao. Hallelujah. Hindi mo sila ginagawa ng masama sapagkat alam mo ito ay hindi sa Diyos. Bagkus nagtatapat ka sa utos ng ating Panginoon at sumusunod ka. Hallelujah. Sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa iyo. At huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Di ba? Hindi naman mahirap intindihin, mga kapatid. Ano pa? Kaamuan, meekness. Ano pa? Pagpipigil, temperance. Hindi ka na madaling magalit, mga kapatid. Sapagkat alam mo ang paggalit ay hindi maganda sa isang tao. Hindi naman sinasabing huwag kang magalit. No? Ngunit ikaw ay minsan nagiging vulnerable sa paggawa ng hindi maganda No? Minsan pag nagagalit ka, nagsasalita ka ng hindi maganda. Minsan, nananakit ka ng kapwa mo. Nagiging matalas ang iyong dila kahit hindi mo gustong sabihin na sasabi mo. So, sa tulong ng banal na Espiritu ng Panginoon, meron na tayong pagpipigil. No? Hindi na tayo mabilis magalit. Hallelujah. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Hallelujah. Makapangyarihan pa ang taong marunong magkontrol ng kanyang galit kesa sa taong kayang sumakop ng isang syudad. Pero yun, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, mas makapangyarihan ka pa kesa sa mga tao, mga sundalong, hallelujah, kayang sumakop ng mga syudad. No, kung ikaw ay marunong magpigil ng iyong galit sa iyong kalooban. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ay mabubuti. No? Lahat ay mabubuti. Ang bunga ng Holy Spirit ng Panginoon ay lahat mabuti. Walang masamang tapon, walang masamang tinapay, kumbaga, sabi nila, mga kapatid. Hallelujah. So, yun lang ay isa sa mga kapangyarihan at pangako ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, binigyan niya tayo ng spirito ng, hallelujah, kapangyarihan at pagmamahal, no? At sound mind, galing. Hallelujah. Ayan ay sinasabi sa 2 Timothy 1:7, mga kapatid, no? For God had not given us the spirit of fear. Hindi kanya binigyan ng spirito ng pagkatakot. No, bagkos, no?
Espiritu ng kapangyarihan, pagmamahal, at kagalingan. Sound mind. Hallelujah. Isa lang sa mga pangako ng Panginoon. Hallelujah. And ano pa? Nothing shall by any... Walang ni anuman ang makakasakit sa iyo, mga kapatid. Basahin natin sa Luke 10:19. Anong isa sa mga pangako na binigay sa atin ng Panginoon? Luke 10:19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan ng inyong yulakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At sa anumang paraan, hindi kayo maaano. Hallelujah. Binigyan ganyan ng authority, mga kapatid. No? Hallelujah. Over all the power of the enemy. Hallelujah. Kung ano man ang gawa ng kaaway, pag nasa iyo ang Holy Spirit ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mo kailangan patakot. Hallelujah. Na devil possess man yan. Hallelujah. Inaaway ka man yan. Niyuyurakan ka man yan. Hallelujah. Nagsasabi man yan ng masama laban sa iyo. Hallelujah. Hindi mo kailangan matakot. Hallelujah. Sapagkat alam mong nasa Panginoon ka. Ang alam mong ang Panginoon ang bahala sa iyo. Hallelujah. Alam mong hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, kung mapapansin nyo mga kapatid, ang mga nakakilala sa Panginoon, kakaibang mga tao na yan. Hindi na yan katulad ng mga tao na nararating na nasa, hallelujah, sanlibutan. Hallelujah. Sapagkat, gaya nga ng sabi sa 1 Peter 2:9, mga kapatid, no? Chosen generation, holy nation, a peculiar people. No? Tayo, mga kapatid, bilang Pilipino, tayo ay pinili ng Panginoon. Hallelujah. Kumpara nyo mga kapatid, kumpara sa ibang lahi. Tayo mga kapatid, masayahin tayo. Gustong-gusto tayo ng mga ibang lahi. Hallelujah. Sapagkat tayo ay sanay sa hirap. Hallelujah. At nakakilala tayo sa iisang Panginoon. Hallelujah. Tayo ay pinagpala. Hallelujah. Makikita mo ang pagpapala hindi lamang sa mga pisikal na bagay. Hallelujah. Sino nga ba naman nakakangiti, nakakatawa sa kalagitnaan ng, hallelujah, kahirapan? No? Pilipino. Hallelujah. Kahit na walang makain yan, tatawa pa din yan. Hallelujah. Masaya pa rin yan. No? And ang pinakamaganda dito, mga kapatid, yung mga pangako niya, meron pang pangako para sa mga pangako niya. No? His word shall accomplish that which He pleased. Sa Isaiah 55:11. Hallelujah. No? Yung mga sinabi niya, yung mga salita niya, mga kapatid, walang ni isa na hindi matutupad. No? Sinabi niya yan mula noon hanggang ngayon. No? Ganon din sa Joshua 21:45, sa Joshua 23:14, sa Numbers 23:19. No? No one of God promises will fail. No? Walang ni isa, hallelujah, na nag-fail noon pa man at sa mga susunod na panahon. No? Ang sabi sa Numbers 23:19, mga kapatid, God is not human. He does not lie. Yes, amen. Hallelujah. Hindi siya nagsisinungaling. Hallelujah. No, kung ang tao ang nangako sa iyo, kung ako ang mangako sa inyo, magduda ka pa, mga kapatid. Pero kapag ang Panginoon ang nagsabi, binasa mo ang Biblia, nabasa mo ang pangako ng Panginoon, itanim mo ito sa iyong puso't isipan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakaganda, mga kapatid, no? Hindi lang tayo ng ating mga anak, mga apo, mga inaanak, mga, hallelujah, mga pamangkin, kailangan turuan natin sila ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ito ay kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Ito ay salita niya to, mga kapatid. Hindi ito basta-basta. Kapag ito ay tinanim natin sa ating isipan, sa ating puso, magbubunga ito. Ito ay ating kapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. For example, mga kapatid, no? Sa Philippians 4:13, anong sabi, mga kapatid? I can do all things through Christ who strengthens me. Kung ikaw ay naghihirap, kung ikaw ay walang-wala, hallelujah, kung napakalaking balakid ang nasa iyong harapan, i-declare mo ang salita ng Panginoon. Ang sabi mo, Panginoon, I can do all things through you who strengthens me. Hallelujah. Ikaw ang may sabi niyan, Panginoon. Hallelujah. Kung ako ay nahihirapan, natatakot,
Hallelujah. Ikaw ang bahala sa akin. Hallelujah. Biruin mo mga kapatid, lahat na ng hallelujah, estado ng buhay mo may sagot ang Panginoon. May sakit ka man, nangihina ka man, bigat na bigat ka man, natatakot ka man. Hallelujah. Di ba, mga kapatid? Yes. No, nandito na ang manual, mga kapatid, ng buhay. No? Ang kaligtasan, nandito na lahat sa kanyang salita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lastly, mga kapatid, basahin natin sa Matthew 19:29. Hallelujah. Matthew 19. Hallelujah. 29. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan. Hallelujah, itatanggap ng tag-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Hallelujah. Ibabalik niya ng 100 times. No, yung mga sakripisyo mo para sa Panginoon, ibabalik niya at makaka-receive ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Napakaganda ng mga pangako ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung babasahin niyo ang Biblia, hindi ka mauubusan ng kalakasan, hindi ka mauubusan ng, hallelujah, panglaban sa iyong mga, hallelujah, hindi magagandang nararamdaman. Hallelujah. Puro pangakong napakaganda. Hallelujah. At ito yung magiging kalakasan natin, kapangyarihan natin sa kaunumang dumana sa ating buhay kung saan man tayo, hallelujah, dadali ng ating buhay. Alam natin ang Panginoon, hallelujah, ang laging mag-iingat sa atin at sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, sa kanyang kapangyarihan, tayo ay maliligtas. Hallelujah. Basta tayo ay susunod sa kanya, hallelujah. Sabi nga nung dalawang pinaka-importante na utos ng Diyos, di ba mga kapatid, na kung saan dun nagsanga-sanga lahat ng kautosan. Mahalin mo. Unang-una, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa ang gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hallelujah. No? Yan yung mga simpleng kautusan na kung saan may encompass natin ang karamihan o ang lahat ng kanyang mga kautusan. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah, uulitin ko sa inyo, ang nagsasalita ay hindi tao, ang nagsalita nito ay ang Panginoon. Hallelujah. Kapag nakuha mo ang Holy Spirit sa tulong ng ating Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Amen. Kapangyarihan nagmula sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pwede bang, hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus.